Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat kay Merwin Ruiz sa pagbibigay ng 50 Spirit Stone. Maraming salamat po. Balik sa kwento. Nang akmang lilipat at aalis na ang mga miyembro ng sekta sa lugar, biglang lumindol. Lahat sila ay napako sa kinatatayuan na parang mga estatwa, nagtataka kung ano ang nangyayari. Bago pa man sila kumurap, nakarinig sila ng pamilyar na sigaw. Lumabas na ang mga kasamahan pala nilang miyembro ng sekta ang humihingi ng tulong. Ang mga kawawang lalaki ay tila nakita ang kanilang crush na may kadate ng iba. Pagkakita sa kanila ng grupo, nakita nilang hinahabol ang mga kawawang nilalang na iyon ang mismong leader ng mga mammoth. Oo, ang parehong mammoth na ang angkan ay sinugod ng Snake Catcher Sect ilang linggo na ang nakakaraan. Bago pa man makasali si Elder Senior Brother sa laban, winasiwas ng leader ng mammoth ang mahaba nitong nguso na parang higanteng windmill at pinatumba ang dalawang miyembro ng sekta na tumatakas. Nahulog sila sa harap mismo ni Elder Senior Brother, na agad na nagkatitigan sa higanteng halimaw. Agad niyang napansin na hindi ito ordinaryong demonyo. Ang mammoth na iyon ay nasa Perfected Foundation Establishment na at kalahati na sa Golden Core. Paliwanag ng mga sugatan ng miyembro ng sekta na nasira ang kanilang huling panangga sa ilalim ng atake ng mammoth nang hindi nagtatagal. Inagisan sila ni Elder Senior Brother ng isang supot ng pills. Sabi niya, mayroon pa ring defensive talisman sa loob at pinayuhan silang inumin muna ang Q replenishing pill para patatagin ang kanilang enerhiya. Mabilis siyang nag-shift sa battle mode at sinabihan silang sumali sa kanya kapag mas maayos na ang pakiramdam nila. Habang sumusugod siya patungo sa leader ng mammoth, tinginan siya ng halimaw at tinanong kung ang lalaking nasa harap niya ay ang pinuno ng Snake Catcher Sect. Hindi sumagot si Elder Senior Brother. Hinugot lang niya ang kanyang offensive move, ang Mystic Sun, Sword Key Array. Pero hindi man lang kumurap ang leader ng mammoth. Kalmado itong naghanda para salagin, at pagkatapos, sinabi nito na ang anumang marupok na Sword Key ay hindi man lang makakapaggasgas sa kanyang HP bar. Totoo ang kanyang sinabi, madali niyang sinangga ang atake, na nagpaiwan kay Elder Senior Brother na natulala. Malinaw na mas malakas ang mammoth kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, hindi umurong si Elder Senior Brother. Tumalon siya sa ere at naghanda ng isa pang atake, alam na siya lang ang makakapigil sa halimaw habang nagpapagaling ang iba. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Mystic Sun, Shock and Thunder, umaasang tatama ito. Pero muling sinangga ng leader ng mammoth ang atake. Ngayon, seryosong naiinis na si Elder Senior Brother. Hindi lang isang higanteng elepante ang halimaw na ito kundi napakalakas at mabilis din. Iniisip na kahit mas malakas ang halimaw, maaaring hindi ito mas matalas pagdating sa utak. Mabilis niyang ginamit ang Water Dragon move, bumubuo ng isang dragon na gawa sa tubig na sumugod diretso sa elepante na parang may personal na galit. Sinangga ng leader ng mammoth ang dragon at sinubukang samalag, pero kalmadong sinabi ni Elder Senior Master na ang tubig ay walang anyo at boom, ikinulong niya ang elepante sa isang kulungan ng tubig. Ang ibang miyembro ng sekta ay nagwala na parang mga fangirl sa isang konsyerto, pinupuri si Elder Senior Master sa kanyang magagaling na kasanayan, pero kinawayan lang niya sila, sinabihan silang tigilan ang pag-arte na parang mga cheerleader at magtago. Binalaan niya silang huwag hayaang makita sila ng elepante. Kung makikita sila ng halimaw, mahihirapan siyang lumaban sa elepante habang pinuprotektahan ang mga miyembro ng sekta. Nang sandaling iyon, dalawa pang miyembro ng sekta ang nagmamadaling lumapit, inaanunsyo na nakabalik na sila mula sa kanilang lugar. Bumaling sa kanila si Elder Senior Master, at doon napansin ng mga bagong dating ang higanteng elepante na nakakulong sa kulungan ng tubig. Agad nilang napagtanto na ang lugar na ito ay inambush din, tulad ng iba. Nang papalapit sila, kinilala ni Yuntian ang halimaw at inihayag na ito ang parehong mammoth na pumatay sa kanya noong nakaraan. Sumang-ayon si Elder Senior Master at ipinaliwanag na ang mammoth na ito ay hindi lang basta ordinaryong demonyo. Pinaghihinalaan niyang may nakatagong kayamanan dito. Samantala, naaalala ng leader ng mammoth kung paano sinabi ni Snakey sa kanya na si Yuntian, ang isa na pumuksa sa kalahati ng kanyang angkan, ay buhay pa. Napagtanto ng mammoth na tinupad ni Snakey ang kanyang pangako at sinabi sa kanya ang katotohanan. Tumingin ang mammoth kay Yuntian at yumangal na sa pagkakataong ito, tulad ng dati,
papatayin niya ulit ito at pagbabayaran sa pagpuksa sa kanyang angkan. Bigla itong sumigaw at sinubukang sirain ang kulungan ng tubig. Sa loob ng ilang sandali, nabasag ang kulungan na nagpagulat sa lahat. Napagtanto nila kung gaano kalakas ang mammoth. Ang makawala ng ganoon kabilis ay hindi maliit na bagay. Habang naghahanda ang mammoth na sumugod, napansin ni Elder Senior Master na hindi nito tina-target si Yuntian. Sa halip, ang mas mahihinang miyembro ng sekta ang kanyang pakay. Nagulantang sila nang makita ang higanteng paa ng mammoth na papalapit sa kanila. Inihayag ng mammoth na bago patayin si Yuntian, gagamitin niya ang kanyang mga kasamahan bilang sakripisyo para sa kanyang mga namatay na angkan. Sumigaw si Elder Senior Master sa kanila na tumakbo, alam na hindi sila makakaligtas kung tatamaan sila. Bago pa man bumagsak ang Mountain Suppressing Stomp, bahagyang nagawa ng mga miyembro ng sekta na igalaw ang kanilang mga katawan sa oras. Nakita silang ligtas. Sinabi ni Elder Senior Master sa lahat na kung gusto nilang manalo, kailangan nilang lumaban ng magkasama. Sinabi ng dalawang miyembro ng sekta na halos hindi nakaligtas sa huling atake na wala na silang enerhiya dahil kakagaling lang nila sa pagtakas mula sa elepante matapos ang kalahating paggaling. Halos paubos na ang kanilang lakas, inangat ni Elder Senior Master ang kanyang kamay sa ere, at naglabas ng summoning talisman. Nagtataka ang iba kung sinusubukan niyang tumawag ng backup o gumawa ng dramatic na pose, pero mabilis niya itong itinanggi at sa halip ay humugot ng isang transmission jade sleep bago nagpadala ng maraming sleep sa iba't ibang direksyon. Sinabihan niya ang lahat na gumalaw at ipadala ang kanilang mga sleep sa iba't ibang direksyon. Nang makita ito, nainas ang leader ng mammoth. Agad na iniutos ni Elder Senior Master sa lahat na umatras, at lahat sila ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Samantala, si Snakey at ang kanyang grupo ay patuloy na sumusulong. Buong kumpiyansang sinabi ni Snakey na, sa lahat ng bitag na inilagay niya at sa malaking leader na mammoth. Maaaring makaligtas ang kalaban, ngunit walang paraan na makakahabol sila sa lalong madaling panahon. Tiningnan ni Snowy si Snakey at tinawag siyang Tuso, sinabing halos kasing talino niya ang isang tao. Tumawa si Snakey at sinabihan siyang huwag masyadong purihin siya. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng boses mula sa likuran. Si Husky ito, humihingal ng malakas, at nagtatanong kung kinukumplimento ba talaga siya ni Snowy o tinatawag lang siyang sobrang matalino. Nang lumingon sila, nakita nilang nakahiga si Husky sa lupa, nakalabas ang dila. Nawalan ng kontrol si Snakey at sinigawan siya na bilasan, nagrereklamo na si Husky ang pinakamabagal. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin, at malapit nang sumikat ang araw. Ngunit nanatiling kalmado si Husky at ipinaliwanag na dinadala niya ang simp sa kanyang likod, na nagpapahirap sa kanya na gumalaw ng mabilis. Balik sa miyembro ng sekta, sa wakas ay nagawa nilang makatakas ng ilang milya ang layo mula sa leader ng mammoth. Habang humihinto silang lahat para magpahinga, isa sa kanila ang nagsabi na ang demonyong ahas ay masyadong tuso. Nakapatay na ito ng 15 tao nila. Idinagdag niya na sila ay halos mamatay na, at ngayon ay mali ang hayaan itong makatakas. Nanatiling kalmado si Elder Senior Master, at sinabi na kahit paano ay may ilan pa rin sa kanila ang buhay, na dapat ipagpasalamat. Pinuri ng isa pang miyembro si Elder Senior Master, sinabing kung wala siya doon, lahat sila ay nakahiga sa ilalim ng higanteng paa ng elepante at naduraj ng makapangyarihang galaw na iyon. Isang ikatlong miyembro ang nagtanong kung ipagpapatuloy ba nila ang paghabol sa demonyong ahas o hihinto muna sa araw na ito. Kalmadong sumagot si Elder Senior Master na dapat nilang hayaan na muna ang ahas at bumalik sa sekta. Idinagdag niya na sa susunod, kapag muli nilang huhulihin ang ahas, dapat nilang isama si Zhao Wenshuo. Samantala, nakatayo ang leader ng mammoth mag-isa sa larangan ng digmaan, pinapanood ang lahat ng miyembro ng sekta na tumakas. Naiinis siya at bamulong sa sarili na kahit na-block niya ang karamihan sa mga jade sleep. May ilan pa ring nakaligtas. Napagtanto na hindi naligtas ang bundok, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pag-alis kasama ang kanyang natitirang angkan. Habang nagtataka siya kung saan susunod na pupunta, sa wakas ay dumating si Snakey at ang kanyang grupo sa Mount Wu. Bumantong hininga si Snakey. At sinabi na, matagal na, sinabi sa kanya ni Dogo na ang bundok na ito ay tahanan ng makapangyarihang mga demonyong hayop.
Maging ang ilan sa mga sinaunang may lakas na malapit sa Golden Core. Dahan-dahan silang nagtungo sa kanilang dating kuweba. Pinaalalahanan ni Snakey sina Snowy at Husky na maging low profile pagkatapos nilang manirahan, at iwasan ang masyadong pagpasok sa loob ng bundok. Sumang-ayon si Husky, at dinagdagal ay nakarating sila sa dating kuweba ni Snakey, pero mukhang hindi sigurado si Husky, at nagtanong kung ito nga ba talaga ang lugar. Tumango si Snakey, pero itinuro ni Snowy na may iba nang nakatira dito ngayon. Sa pagtingin ng malapitan, napansin ni Snakey na isang grupo ng mga unggoy ang umukupa sa kuweba. Nagbiro siya na sandali lang siya nawala, at inangkin na agad ng mga unggoy ang kanyang bahay. Nagtanong si Husky kung dapat ba nilang bawiin ito ng sapilitin. Dahil lahat ng unggoy ay nasa early stage spirit awareness pa lang. Pero umiling si Snakey, sinabing babawiin nila ito ng walang karahasan. Alam na ang pakikipaglaban ay maaaring makaakit ng atensyon mula sa mas malalakas na hayop sa lugar. Nang tanungin ni Snowy kung paano nila ito mababawi, ngumiti si Snakey ng tuso, at sinabi na gagamitin nila ang mga pills. Humugot siya ng Divine Awakening Pill, na lalong nagpalito kay Snowy. Habang nagtataka kung ano ang kanyang plano, bago pa man niya ito malaman, inihagis ni Snakey ang pill malapit sa mga unggoy. Nang tumama ang pill sa lupa, nagtipon ng mga mausis ang unggoy para amuyin ito, pero bago pa nila maintindihan na bitag iyon, sumabog ang pills, na nagpakawala ng kakaibang amoy sa hangin. Nagulantang ang mga unggoy, tinakpan ang kanilang ilong, at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Pagkasimula pa lang tumakbo ng mga unggoy, napansin ni Snakey na papalapit din sa kanila ang amoy. Mabilis niyang sinabihan ang lahat na magtago sa ilalim ng lupa para maiwasan ang baho. Pero si Snowy ay nanatiling kalmado na parang boss at sinabing wala siyang naamoy na kakaiba. Sa katunayan, iginiit niya na ang tableta ay may sariwang amoy na nagpapalinaw ng isip. Patuloy lang na nilalait ni Snakey ang pills niya, sinasabing dahil lang sa nakaraang pagsasanay niya sa kakaibang pills kaya niya naligtasan ang nakal-alasong hangin na ito na parang tunay na kampyon. Nena si Snowy at nagtanong kung bakit ganoon na lang ang pagkamuhi niya sa pills niya. Palihim na itinanggi ito ni Snakey, nauutol na hindi niya sinasadya na sirain ang pangalan ng kanyang mahiwagang pills. Sakto namang sumali si Husky at sinabing wala na ang mga unggoy. Tinanong niya si Snakey kung ganoon ba kalala ang abala ng amoy sa kanya, idinagdag na pwede naman niya itong takpan. Biglang nagalit si Snakey at nagtanong kung bakit hindi iyon sinabi ni Husky kanina. Habang kalahating pinupuri ang pills, inamin ni Snakey na kahit na magagamit ito laban sa mga kaaway. Masyado itong mapanganib gamitin ng walang pag-iisip. Samantala, nagsimulang bumulong si Chu sa mahinang boses na ang kanyang buhay ay puno ng walang katapusang paghihirap. Na parang nasa isang malungkot na drama siya. Kasabay nito, narating ng mga unggoy ang kanilang base at nagulat sa kanilang amo, si Shriek. Isa sa kanila ang kinakabahang nagpaliwanag na may kakaibang nangyari. Kalmadong sinabihan sila ni Shriek na bumalik, sinabing siya na mismo ang mag-check. Sa kabilang banda, sa wakas ay dumating si Dogo sa kuweba at napansin na wala si Snakey at ang kanyang grupo. Matapos sumangot singhot ng kaunti, nakita niyang walang bakas na naiwan at nagreklamo na sobrang unfair nito. Nagsimula siyang sumangot sa lupa at buong pagmamalaki na sinabing ang ilong niya ay top tier. Di nagtagal, nalito siya nang ang amoy ay humantong sa maraming iba't ibang direksyon. Bumulong siya na natutunan na ni Snakey ang bawat walang kwentang trick maliban sa mga matatalino. Gayunpaman, nagpa siya si Dogo. Sinabi niya sa sarili na walang bagay sa mundo ang hindi niya kayang gawin. Nagpa siya siyang sundan ang bawat bakas, isa-isa. Alam niyang isa sa mga ito ay siguradong magdadala sa kanya diretso kina Snakey. Ikinalulungkot ko pong sabihin mga idolo na naabot na po natin ang latest chapter ng manhwa na ito. Ngunit patuloy pa rin ako mag-upload pag may lumabas ng bagong chapter. Maraming salamat po sa pagtangkilik.